the culture of head and heritage. Para ang mga nanay, maski na nag-aalaga ng bata, pag may handloom, ay pwede mag-inabel, hindi ba ho? At kung ano pa ang mga interesado kayo na skills na gusto nyo matulungan. Tatanungin nyo, kung si Lawrence, senador, ang pinapag-usapan, Kayla, Inabel. Dahil ito po ay katutubong kalinangan, kultura natin to, kultura ninyo. Pangalawa, livelihood ito sa ilalim ng aking batas na Barangay Kabuhayan Law. Itong Barangay Kabuhayan Law, 5 years ng batas, ang TESDA, ang siyang nagpapatupad ng skills training. Ito rin ay kabuhayan sa ilalim ng aking MSME Law, Micro and Small and Medium Enterprises Law. Go, Kong Joy. Alam ba ninyo na ang ating MSME Law ay linagyan ko ng pondo na 700 million pesos? Wala pong may alam nito. At kung hindi po gamitin, babalik lang sa Treasury at the end of the year. Kaya, sa ating shared services facilities, sa ilalim po ng Department of Trade, Joy, magtanong na yung proseso, patawag na yung DTI ng probinsya o ng region para magamit ang ating pondo, matulungan ang ating magagaling na tindiyan na nag-aabel. Matulungan ang mga nanay na mayroong maliliit na mga homegrown or backyard industry. Magkaroon ng kabuhayan ang mga tao. At ito yung tinatawag kong bibingka economics. Ano may bibingka economics? Di ba? Ang pagluto ng bibingka, gaya ng vegan bibingka na masarap, may apoy sa tuktok, may apoy sa ilalim. Yung apoy sa tuktok, trabaho, na nakakuha sa mga syudad. Yung apoy sa ilalim ay economic growth dahil may trabaho ang mga tao sa probinsya. At yun ang sinusuportahan ko. Kaya, kung may nagtataka, bakit itong senador ito, Abel ang pinag-uusapan, dahil yan ay promotion ng ating kultura at yan ay nagbibigay ng kabuhayan sa mga nanay na gusto lang sa bahay, pero ito ay nakakapagbigay ng kabuhayan. At ang aking maganda balita rin sa inyo ngayon, mainit at tanghaling ito, ay yung aking universal health care. Yan po, naku, palakpak, Governor. Yan po ay batas na ngayong taong ito. Sasabihin nyo, ano bang pakialam namin sa universal healthcare? Paano ba kami makikinabang yan? Alam niyo po, ang 25 million poorest Filipinos, 1/4 of our population, will be covered by PhilHealth. Meaning, hindi kailangan humingi sa mayor. Pag hindi nyo kilala yung mayor, o hindi nyo kaalyado yung mayor, or ayaw ko ibigyan ng mayor, hindi mo sa minamasama ang mga mayor, basta po, maski walang kilala, covered na po ng PhilHealth. Pag wala kayong employer, walang counterpart, sabihin nga, paano na kami, walang ilalabas na pera, covered pa rin ng PhilHealth. Pag kayo po ay sakop ng 4-piece program ng ating gobyerno, at tumatanggap ng conditional cash transfer, therefore considered poor, may PhilHealth na kayo. Pero maski hindi, at maski walang kilalang LGU, may PhilHealth na rin, magpalista, magpatulong sa inyong congressman, sa inyong board member, sa inyong governor at mga mayor, kung paano ang proseso. Dahil ito po ang pagpatupad ng batas ng inyong lingkod, Loren Legata, Universal Healthcare o kalusugan para sa lahat. Ito lang siguro ang batas na napondohan bago pa man maging batas. Dahil pagkaupo ni Pangulong Noynoy ng 2010, kinausap ko siya at kinausap ko si Secretary Ona ng DOH na chairman ngayon ng PhilHealth at si Senator Drilon na chairman ng Finance. Sabi ko, itong aking sinulat na batas, hindi pinansin ng dating administrasyon. Sa tingin ko, mandato ng Estado ng gobyerno na bigyan ng libreng kalusugan healthcare ang pinakamahirap na Pilipino. Dahil hindi dapat na mamatay ang mahihirap dahil walang pambayad ospital. Kaya ginawa ko yung universal healthcare. Pinondohan ni Pangulong Aquino last year ng 12 billion. Ngayong taon, pupondohan pa ulit ng 12.5 billion. Kaya halos 25 billion para po sa universal healthcare. Kaya pagkatapos ng Mayo 13, si Chari, si Joy, si Gog, ay kailangan makipagsangguni sa amin sa implementasyon nito. Dahil pag may umangal na mahirap, na hindi na-cover ng PhilHealth, ipalat niyo sa akin. Ibig sabihin, may gusot yung batas o yung pagpatupad ng batas.
Ibig sabihin, babalik ako sa inyo para malaman ko po kung talagang epektibo yung implementasyon ng aking batas. Pangalawa po, yung aking ipafile na kauna-unahang bill pagkatapos ng Mayo, pagbukas namin sa Hulyo, kasama ni Kong Joy, hihingin ko na mag-co-author ka sa House, diba? Re-election is Kong. Ay yung aking pantawid tuition program. Ano bang ibig sabihin po nito? 3.8 million families ang pinakamahihirap sa Pilipinas. Tumatanggap ng CCT at may PhilHealth na. Pero kailangan pag-aralin. Kaya sa ilalim po ng aking pantawid tuition program ay tayo po'y magbibigay ng isa man lang college scholarship sa bawat pamilya para magkaroon po tayo ng isang college graduate per Filipino family. At yan po ay magagawa natin sa tulong po ng pamahalaan at yun ay ihahain ko sa susunod na kongreso. Ilan lang po yan sa aking mga nagawa na, gagawin pa, at tayo po ang siyang magtutulungan dito. Bago po ako magtapos, bago pa maubos ang aking boses at meron pa akong Hagdon, Ilocos Sur at saka Lawag, mamayang hapon, gusto ko rin po ipaalala sa ating mga lola, mga senior citizens, yung batas ko po na ginawa, Expanded Senior Citizens Law, na buo na pong 20% ang diskwento sa mga lola at lolo. Wala na dapat na VAT at meron pa pong allowance or monthly pension po sa mga nangangailangan at mahihirap na seniors. Sa mga report na dumarating sa akin, mukhang hindi pa regular ang stipend o allowance o pension po ng mga indigent o mahihirap na seniors. Sa aking susunod na termino go, sa tulong na ng ating mga kongresista, i-monitor natin ang implementasyon ng ating senior citizens law para lahat po ng 60 and above ng ating senior citizens ay magkaroon po ng monthly pension sa mga nangangailangan. Gusto ko rin pagdating si Benz Benedito na taga-Abra, Tayong o Abanggid. Siya po ay masugid na nangangampanya po sa akin. Mahal na mahal po natin si Benz mula po sa aking 207 to 10 nangangampanya po sa akin si Benz Benedito. At nandito ba siya ngayon? Nangangampanya. Okay. Kaya marami pa sana kong kwento sa inyo, pero marami pa akong pupuntahan at baka maubusan ng boses. Swerte, nagkaroon ko ng boses. Siguro, dahil sa inyong mainit na pagtanggap sa akin at patuloy na pagmamahal at suporta, sa awa ng Diyos, bumalik po ang boses para magbigay ng mensahe sa inyo. Kaya po, ako'y nagpapasalamat. Noong 1998, ginawa niyo akong number 1 senator, bagamat ako'y bagita sa politiko, inakap niyo ako, ginawa ako yung number 1. Maraming salamat sa inyo. Noong 2004, nandito kami ni FPJ sa Plaza, sa Bangged. Alam ko na, wala pa ako noon. Magsalita na ako, hinahanap ako ni FPJ. At sabi, nasaan si Lore? Nawawala, magsalita na. Nandun ako sa tabi, bumibili ng Abel. Di ba? May parang showroom ron o sa tabi ng plaza sa Bangged. Nawawala ako dahil ako'y namimili ng Abel na aking bibilhin. Pananalo rin nyo kami noon, landslide. Noong 2007, ako rin po ay hinalal nyo number 1 senator ng muli. Maraming salamat sa inyo. Kaya ako po ay kumakandidato para sa aking pangatlo at huling termino, 2013 hanggang 2019, 6 na taon na patuloy pong maglilingkod sa inyo ng tapat. Minamahal ko pong mga Ilocano, minamahal ko mga taga-Abra, minamahal ko mga taga-Tingyan, ang ating mga katutubo at indigenous people. Maraming salamat sa inyo. Huwag niyo kalimutan ang honorary Ilocano ng Senado, Loren Legata po.